Magandang araw, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa intrapersonal learner. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa intrapersonal learner. Partikular na sa challenges of being an intrapersonal learner. Kamakailan lang ay naibahagi ko na kung ano ang tinatawag na intrapersonal learner. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye. Ang mga individual na intrapersonal learners, sila ay magaling mag-control ng emotion at magaling din sila sa self-reflection. Ngayon, dadako na tayo sa challenges of being an intrapersonal learner. As a solitary learner, you are likely to encounter a few challenges. First, group discussions can be too intimidating for you. Katulad ng binanggit ko noong nakaraan, kapag ka intrapersonal learner ka, mas okay ka na individual lang yung mga gagawin mo. Kaya kapag ka may mga groupings na ganito, nahihirapan ka kasi may ibang tao na involved. Kailangan mong makipag-socialize, makipag-communicate. Pangalawa, you don't like working on a team. Dahil nga mas komportable ka na mag-isa lang, nahihirapan ka kapag may mga gawain na kailangan mong makipag-socialize, makipag-ugnayan sa ibang tao. When you are part of the group, you will prepare to do most of the work on your own. Panghuli, you struggle with making new friends and maintaining old friendship. Dahil nga sanay ka na mag-isa lang, hindi mo na binibig deal yung pagkakaroon ng kaibigan. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Challenges of being an intrapersonal learner. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!